Tada! Ito na yung ating nagawang Hokkien fried noodles. Yummers! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, magluluto na naman ako ulit ng pagkain ng amo ko guys. So ito, gagawa ako ng panggisa natin sa ating mga sahog. So meron tayo dito onion, tsaka garlic. And then guys, alam niyo kung anong lulutuin ko. Hokkien mee noodles guys. Ang paborito ko rin. Paborito to ng amo ko. So, magluluto tayo. Ito na lang siguro ang lunch ko. Masarap to siya, guys. Pag nag-day off ako, itong in-order ko palagi. So, hihiwa lang ako dito ng minced garlic at minced onion. I-mince lang natin, guys, para medyo pino din naman pag ginisa na natin. Itong problema, masakit sa mata yung onion. So, lagay lang natin dito sa ating lagayan. Ay gamitin natin itong sangkalan sa iba pang gagawin. So, simple lang naman ang ating ilalagay na ano guys, na sahog. Meron ditong prawn ako, ito. At saka ito na yung ating squid. Yung ating, isasahog. So, ang tanggalin ko lang to siya guys. Tapos, balatan natin. Half lang yung balat kasi, para hindi madurog ang sa ano niya, sa dulo. At saka maganda tingnan. Nanood muna ako nito guys bago ako magluto. Kasi syempre alam niyo naman, hindi ko kabisado to paano lutuin. Pero madali lang to, nakikita ko pag nag-order ako. Kasi sa harapan mo niluluto to. Sa harap mo siya, makikita mo siya pala pag nagluluto yung orderan mo. So, alam ko kung anong mga nilalagay nila. So, siyempre, hindi naman natin gayahin na katulad sa mga, sa mga restaurant na nabibili, 'di ba? Kasi syempre may kung ano-ano pa silang nilalagay yan. Itong sa amo ko kasi okay lang sa kanya yung mga simpleng lasa lang. Simple lang kasi ang kanyang gusto. Ayaw niya naman ng maraming chichi-burchi. Alam niyo naman, ayaw niya rin bumili ng mga mamahalin-mahalin na mga pagkain. So, siguro mga 6 na piraso guys ang ating isasahog kasi siya lang naman kakain ito guys. Ang kakainin ko lang naman yung pansit. Hindi ako kakain ng mga na guys. Hindi ako kakain ng mga sahog na to guys kasi alam nyo na, bawal tayo. Mamaya, karoon naman tayo ng atake sa gout. So, ayan. Meron na tayo dito. Gisahin muna natin to siya guys. So, andito na tayo sa ating luto-luto portion. So, ibalik rin ko lang yung video na. Papakita ko lang sa inyo yung ating mga sahog. So, meron tayo dito garlic onion. Tsaka itong ating squid. Ang ating hipon. At saka yung ating itlog. So, ititimplahan natin to guys. At ito syempre ang ating gulay. And then, itong ating meat. Hokkien mee noodles. So, ang gawin ko ngayon guys is magtitimpla tayo ng ating pampalasa to.
Timplahin natin to siya, guys. Siyempre, alam nyo naman, kailangan natin may lasa bago natin lutuin kasi mabilisan tong pagluto na to, guys. Timplahan natin isa-isa at para magkalasa. Para mamaya, ano na lang, tikim kung anong kulang yun na ilalagay natin. And then, lagyan natin ito, guys, ang Superior Light Soy Sauce. So, madali lang to siya, guys. In fairness, ha. Madali niya itong gayahin. Ayan, halu-haluin lang natin para syempre mag-mix-mix at saka yung ating hipon. So, syempre, yung ating itlog, batihin natin. Paano natin mamaya yan mailagay. Ayan. Diba? At saka, para ready na natin. Unahin natin ito gisa. Para maano natin siya mamaya. At saka ito nga pala, guys, fishball to siya. Wala akong fish cake. So, fishball lang ang gagamitin natin. Kasi masarap naman to siya. At syempre, meron tayong spring onion. So, hugasan ko lang to siya. Pang ano lang naman natin to, guys. Pang tawag dito, garnish. Para syempre, alam niyo na masarap ang ating presentation. Charot. So, hugasan ko lang muna dito, guys, yung ating igigisang ulo ng hipon. Kasi ito ang pampalasa natin. Tama na yan. At saka may ikan pa pala to, guys, para medyo satisfying ang ating luto. Itong ikan natin, lalagyan natin ito mamaya pag ginisa na natin. So, una natin gawin, guys, is mag-gigisa na tayo ng ating, dito ko pala, guys, isahin muna to siya kasi sabawan natin to. So, itong malaki, mamaya ko to gamitin sa ating noodles, pag may noodles na. So, una, igisa muna natin to, guys, ang ating ulo ng hipon. Para hindi siya masyadong, parang may lasa sa mamaya pag nilagay natin. Diba? So, antay-antay lang tayo, guys. Kasi ito lang ang ating pampalasa for today's vlog. Alam niyo, pampataas to ng uric acid ang mga lulutuin ko. Pero hindi naman to araw-araw naluluto. Siyempre, alam niyo naman, paborito to ng amo ko. So, ito na lahat yung ating ilalagay na ingredients, guys. So, tingnan niyo mabuti. Diba, ang bilis lang, ay ang dali lang. Sa Pilipinas, pwede natin gayahin to, guys. Kasi mas, ano siya, guys, mas, ano tawag dito, mas convenient sa atin kasi marami mga ingredients doon na makukuha. Hindi katulad dito na, ang iwat, anong tawag doon. Basta ganun. So, ngayon, iprita natin itong, igisa natin itong ating sabaw. Ang pampalasa natin sa sabaw. So, ito, meron tayo dito sibuyas, tsaka bawang. Hindi natin ito ubusin, guys. So, ayan, kumukulo na siya at pwede na natin itong tanggalin para hindi siya masyadong matigas. Kasi pag na-overcook guys, na-overcook yung prawn, yung hipon, matigas siya kainin. And then, ilagay din natin itong ating, ilagay natin ang ating, anong tawag dyan? Squid. So, ito, pag matagal din ang pagkakalaga,
Ano din siya guys. Matigas. So, 1 minute lang. Pwede na yan. Ayan, pwede na. Tanggalin natin ang ating squid. Squid ball. Squid ball. Ano nga sa Tagalog to? Sutong. Ay, sutong itong tawag dito sa kanila guys. Wala pang 12 o'clock guys. So, maya-maya ko pa to i-continue lutuin kasi kailangan pag naluto to guys, i-serve mo kaagad para yung noodles hindi malata or hindi mabarkok para masarap kainin. So, maya-maya na ako magluto ulit nito guys. So, mga 15 minutes bago kakain ang amo ko kasi gusto niya yan. Pag nilagay mo sa harapan niya, mainit pa. So, hindi ko pwedeng initin to guys kasi baka malata yung yung ating noodles. So, patayin ko muna. Mamaya na ulit. Ngayon guys, nailipat na natin dito kasi i-strain natin tong niya. I-strain natin yung ulo na to ng hipon. Para syempre hindi naman masyadong yung sabaw natin. Hindi naman masyadong tawag dito, madumi. So, ngayon, pakuluan natin yung konti. Tapos, ilagay natin tong ating prawn. Lagay natin dito. Lagyan natin tong sabaw niya ay ang niya dito. Sayang naman. Pakuluan natin na mga 1 to 2 minutes para maluto yung ating prawn. Habang nag-aantay tayo ng ating pinapakulo, ano ko muna tong sibuyas. Gupit-gupitin. Para mamaya ready for garnish.
Ting oil. Initin muna natin ang oil natin guys bago natin ilagay ang ating itlog. So ayan, mainit na yan guys ang ating kawali ay ang ating ang ating mantika. So ilagay natin tong ating itlog. Lagay din natin ito guys. Yung ating fishball. At syempre, ilagyan natin ng ating sibuyas at bawang. Ilagyan na natin ng sabaw guys. Ay, natalsikan pa ako. Ayan. And then, ilagay na natin ang ating mga sahog na to guys. Kasi, para mainit siya. Bago natin lagyan ng pansit. Medyo marami na nga ito guys. Ang ano niya, sahog. Pero okay lang. Hindi maganda na medyo luto ang ating itlog. Dapat nalasado lang. Okay na yan. So, ilagay na natin ang ating pansit. Konti lang ang ating ilalagay guys kasi ayaw ng amo ko na marami. Ayan. At syempre, lagyan natin ng oyster sauce. Konti lang. Kasi may, ayala, napasobra. Kasi meron na siyang lasa to guys. So, lagyan lang natin ng konting onion. Siyempre, marami para masarap. Tikman natin, baka maalat. Tama lang siya guys. At syempre, ilagay na natin ang ating ang tawag dyan? Ang ating the best na gulay. Tanggalin ko lang ito guys kasi hindi ito appropriate dito sa ating niluluto. Kasi nakaraan nagluto ako kasi ng ginisang ginisang repolyo with bean sprout. Kaya nakasama siya. So, dagdagan lang natin ulit ng sabaw guys. Kasi medyo tuyo. Medyo matuyo siya. So, dahil medyo kulang yung kulay niya, dagdagan natin ulit ng dark soy sauce. Konti lang. Para medyo mag-dark ang kulay. Ayan. Kita niyo?
umiba siya. Siyempre, dagdagan natin ng konting sabaw. Ang ilalagay ko na guys, mainit kasi marami na tayong nalagay na pampalasa, mamaya mag-alat para balance. Tikman natin. Ayan, balance na ang lasa niya guys. Luto na yan, pero ubos ko na lang tong ating bean sprout guys. Sayang naman, konti lang naman. Paborito to ng amo kong bean sprout na to. So, kailangan natin ilagay ito kasi wala naman tayong paggamitan nito. Ayaw naman nila o nag-uulit-ulit ng gulay guys. So, ilagay ko to bukas ang natirang repolyo at saka counting carrots. Ilagay ko to bukas sa pansit ko. So, piliin ko lang ano na to guys. Hindi ko kasi kanina napili yung na separate yung bean sprout at saka repolyo. No time. So, ito, lagay natin dyan. Ayan, tama na yan. So, diba? Ano na, nagkakulay-kulay na siya, guys. And then, luto na yan. Dagdagan natin konting sabaw, guys, kasi gusto ng amo konting may sabaw-sabaw. Ayan. So, pwede na yan. Patayin na natin kasi luto na yan. And then, ilagay natin dito sa malaking kawa. Sakit ang tuhod ko na naman. So, kailangan maraming sibuyas. Ayan. Ayan guys, lagay na natin dito sa ating plato. Lagay natin sa plato natin. Ito ang paboritong kong orderon pag nasa labas ako guys. Pero ngayon hindi na ako nag-order kasi alam nyo meron tayong hindi magandang karanasan. Meron tayong ang tawag dito, gout. Ayan, konti lang natira sa akin para may pang-ulam lang ako. Ito lang sa amo ko. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ilalagyan natin ng chili. Lalagyan natin ng sambal chili. Yung ating pagkain para sa amo natin. So, this is served ko na. Nilagyan ko ng sambal chili, guys. Ito siya, oh. Sambal paste. Maanghang siya, guys, na may mga prawn yan. Mix din. So, may chili din siya. Kaya masarap yan, guys. Manamis-namis na maanghang-anghang. So, yan ang perfect match dyan. So, ito na yung fruits ng amo ko at kanyang tea. So, yan lang ang kainin niyang lunch. Magpapaalam na ako. So, thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Please don't forget to subscribe my channel, Kita Lan's Vlog. Bye!